Hello guys! So today, ito yung part 2 ng ating stock review and dahil marami nagre-request na bigyan natin ng focus itong The Keepers Holdings, ito yung ating bibigyan ng analysis today ngayong 2026. So, nandito tayo sa ating dividend information. Kung gusto mo makahanap ng structure video kung paano magbasa ng fundamental analysis from zero knowledge to become knowledgeable investor pagdating sa fundamentals, na andito lamang yan sa PSE Warrior Academy natin. Marami ka ditong matututunan about sa fundamental analysis ng kumpanya. So ang gagawin mo, panoorin mo lamang itong video na naandito. So meron ditong 12 episodes, meron ditong more than 15 hours of structure videos ng step by step kung paano ka matututo para hindi ka kakaba-kaba sa mga pinaglalagakan mo ng mga kumpanya. So nasa comment section lamang yung link ng ating website. So titignan natin, nasa 2.41 pesos ang kanyang current share price. Okay, so over the past 5 years pala, consistent na itong nagbibigay ng dividendo ng walang palya sa kanyang mga shareholders. And makikita naman natin dito na growing ang kanyang dividend na ibinibigay. And lingid sa inyong kaalaman, ako ay isang investor din dito sa The Keepers Holdings, and ang gagawin natin ay talagang bibigyan natin ito ng focus at hindi tayo magiging bias sa kumpanya. No? Alamin din natin syempre yung positive and negative side as of the moment ng kumpanya. Okay? So sa aking portfolio, sa aking call financial account, itong The Keepers Holdings ay meron ng 44% na unrealized profit tayo dito sa kumpanya. Okay? And 6% lamang nito ay nanggagaling sa dividendo na binibigay nito. I know na ang iba sa inyo magsasabi, magiging bias yan sa pagre-review, pero hindi, gagawin natin talaga ito ng transparent. So ang ginawa ko, dahil nga mayroon akong 3 research process, so nandito yung ating fundamental analysis, ayan makikita mo yung information, yung dividend information sa kumpanya, and also yung mga risk factors, and para malaman natin at maintindihan natin ang kumpanya, meron yan dito, no, sa ating website. So para mas maintindihan ito ng karamihan, ang ginawa ko ay nag-create na lamang ako ng slides para mas mabilis nating masundan yung information nitong kumpanya. So nandito tayo sa aking ginawang slides dito. So medyo mahirap talaga gumawa ng slides, pero yun nga, dahil sa mga request nyo, talagang binibigyan natin ito ng focus. Okay? So itong kumpanya, first of all, para sa akin, ito isang boring na company. Cash cow ng mga kumpanya. Cash generating machine. Okay? Yung focus natin sa pagre-review sa kumpanya. While the crowd o naghahabol lagi ng mga rumors sa mga disclosures, smart money, katulad natin ng mga investors, ay nagbibuild ng mga positions sa mga boring company na merong matataas at magagandang cash businesses. Okay? So, karamihan kasi ng problem ng mga nagpa-participate sa pag-invest sa market, okay, most investor buy based on tips, okay, rumors, or social media trends. So, kung ganitong strategy ka nagre-rely today, most probably, ang end up mo dyan ay stress lamang ang mapapala mo. And hindi ka magiging consistent sa iyong investing journey. And the true wealth is built by owning companies that generate steady cash flow, regardless of the market noise. Okay? And maraming mga business today, yung mga ganito, no, na magaganda yung cash flow, even na pangit ang merkado natin. You have to find that company. Okay? And Keepers Holdings is a quiet giant. Boring on the surface, but a powerful engine for dividends and compounding. Now, nandito tayo sa slide na kung saan malalaman natin kung ano nga ba yung ginagawa ng kumpanya. So, saan nga ba nanggagaling yung supply ng company? Okay, so yung supply nila nanggagaling yan sa mga global brands. Yung mga sikat na brands like Johnnie Walker, Kivas, Jose Cuervo, and marami pang iba. Okay? So, ang ginagawa ng Keepers ay nag-i-import ng mga premium product or premium liquor product, and dinidistribute nila ito sa kanilang distribution channels. Okay? So, yung mga distribution channels ng kumpanya, nandiyan yung supermarkets, hotels, restaurants, and also mga events. So now, sino yung mga customers nito? Dahil wala silang presence internationally, sila ay nakafocus lamang sa ating bansa. Okay?
nagdi-distribute dito sa ating bansa. So, usually, karamihan sa atin, di ba? Tayong mga Pilipino mahilig sa celebration. Mahilig sa mga piestas. Minsan nagre-regalo pa nga tayo ng mga premium liquor products. So minsan hindi natin nalalaman, nakakapag-consume na pala tayo ng product na distribute ng The Keepers Holdings. You have to understand na ang kumpanya ay hindi siya manufacturer. Nagdi-distribute lamang siya. Wholesale ang ginagawa nito. Okay? So, kukuha siya ng mga product, premium product at i-distribute dito sa ating bansa. To understand, hindi to capital heavy because hindi naman sila, wala naman silang distilleries sa pag-build ng mga alak na to. Wala silang raw materials or mga farm, no? And dahil dyan, mababa yung kanilang capex. Okay? You have to understand, take note, mababa ang kanilang capex. It is scalable logistics because you have to understand, ang Keepers ay owned also ng Costco, Pure Gold. Okay? So ibig sabihin sa mga supermarket katulad ng SNR, Pure Gold stores, no? Which is nationwide yung presence nila. Dahil nationwide yung presence nila, yung distribution channel na ibibigay nila ito ng mas mabilis at nakakakuha sila ng mas mababang presyo dito. And also yung demand. Dahil nga maraming celebration sa Pilipinas, talagang yung demand nito ay continuous na nag-i-improve, continuous na lumalaki ang kanilang revenue and income. So speaking of revenue, makikita natin dito from 2021 to 2024, makikita natin na sobrang yung pagtaas ng kanilang revenue lamang. From 11 billion to 18.5 billion pesos. So dito makikita mo yung momentum ng kanilang revenue, pinapakita lamang na mayroong strong demand pagdating sa premium distribution ng mga alak dito sa ating bansa. And you have to understand yung premiumization. Okay, anong ibig sabihin nito? Filipinos are drinker. Okay? Pamamagitan nito dahil sa better distribution ng company, mas napapababa nila yung sales per value unit ng kanilang product. Okay? And also, meron silang scale efficiency. Katulad nga ng sinabi natin kanina, malawak kasi yung presence ng Pure Gold. Okay? Mabilis, no? Ang logistic operations ng kumpanya at dahil doon, every time na meron kang makikita ang mga premium products sa Pure Gold, galing yan sa The Keepers Holdings. So, in terms of their profitability and efficiency, nandito tayo. Gross margin, imagine mo nasa 27 to 28%. This is a high margin, no? Considering na ito ay nasa distribution business. Nire-reflect lamang nito yung premium brand pricing power ng kumpanya. Na pagdating sa operating margin, nasa more than 20% ito. Very efficient itong company sa kanyang logistics and overhead cost. And also last, yung kanilang net margin ay nasa 19%. This is a double-digit bottom line. Retention is rare, guys. Rare ito, no, para sa mga consumer distribution business kasi usually sa pagre-review ko dito, minsan nasa lang to, single digit. Swerte na kapag nasa 10% yung kanilang net income or net profit margin. Okay, why? Because hindi nga sila gumagawa ng product. Okay, so nag-wholesale lamang sila. Pero ginagawa kasi nito kung bakit ganito kalaki yung kanilang net profit margin because sa tulong ng mga presence sa Pure Gold and SNR store. Okay? Now, in terms of the return on equity, nasa 22% ito. Nakakapag-generate sila, ibig sabihin nakakapag-generate sila ng 22 pesos na profit for every 100 pesos sa kanilang mga shareholders equity. Itong ROIC ng The Keepers, nasa 14 to 15%, that's an excellent performance. Why? Because kaya nila, no, mag-create ng value over time. Okay? And yung kanyang earnings yield today mataas. Kung titignan natin kung saan lumalabas at pumapasok yung pera, okay, mag-focus ka dito, no, kung ikaw ay isang investors ng Keepers, yung kanyang operating cash flow, remember, operating cash flow nito ay nasa 6.09 billion pesos. Dahil nga katulad nga sinabi natin kanina, minimal lamang ang capex nito kasi nag-distribute lamang sila ng mga premium liquor. Okay? So minimal. Now, tignan mo itong free cash flow. 6 billion pesos today ang kanyang free cash flow. Remember,
Para makuha ang free cash flow, operating cash flow minus capex. Okay? So ibig sabihin, nasa 0.9 lamang ang kanilang capex today. Sobrang liit lamang. Okay? And dahil dyan sa sobrang laki ng kanilang free cash flow, nakakapagbigay sila ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. Kaya naman over the past 5 years makikita mo na every year umaangat ang kanilang dividend na naibibigay sa shareholders nila. Okay? And this is the positive side para sa mga investor or isang dividend investor ng kumpanya. Okay? And ang kanyang net cash position today ay nasa 6.56 billion pesos na cash available. While ang kanilang utang lamang ay nasa 330 million pesos lamang, sobrang liit. So technically, walang utang na kinikater itong kumpanya. Now, in terms of dividend and cash strength, sustainable yung business. Okay? May mga company kasi sa ating bansa, sa PSE, na nakakapagbigay sila ng dividendo pero ginagamit yung utang para maibigyan lamang ng dividendo yung kumpanya. Kumbaga nakakapagpasikat sila. Okay? Kumbaga in short, nagpapasikat sila. Pero ito hindi. Pure business profit. Pure business cash na ginagamit ng kumpanya para ibigay sa dividendo, which is very healthy. Another is sustainable yung kanyang cash engine. Okay? Kasi nga dahil nga sa asset light model means yun nga mababa yung kanilang capex, yung profit convert almost directly into free cash flow. Okay, ito yon. Another is meron siyang fortress balance sheet. Bakit? Bakit natin sabi? Kasi yun nga, sobrang laki ng kanilang cash available today and sobrang baba lamang na kanilang utang. Sobrang ganda ng kanilang balance sheet. Okay, so nandito na tayo sa valuation. Yung quality on sale ng kumpanya. Now, guys, hindi lamang yung natin, yung fair value natin yung titignan, but also titignan din natin dito yung iba pang valuation metrics. Okay, so in terms of multiple valuation, if we're going to compare, yung kanilang PE ratio today nasa 9 to 10 times PE ratio ito. While ang average consumer na PE ratio ay nasa 15 to 20 times. So dito nagsisignify ito na nasa undervalued stage pa rin ang kumpanya. And also in terms of earnings yield, sobrang undervalued nito din kasi nasa 10 to 11 times. So dito sinasabi sa atin na sobrang strong na kanilang earnings power today. And also in terms of my intrinsic value na nakuha ay nasa 4.39 pesos per share. And ang aking buy below price ay nasa 3 pesos or 3.07 pesos per share. So, giving this information, it's clearly na undervalued talaga itong The Keepers Holdings ngayon, no? And in terms of comparison to the history of our market, nasa 12 times PE ratio ang average. Yun nga, today ang current PE ratio ay nasa 9 times. Undervalued pa rin talaga even na kahit bumagsak na ang presyo ng ating ekonomiya today, current situation pa rin talaga na kanilang multiples ay nasa undervalued stage. For me, ang aking upside potential dito ay nasa 50 to 80% price appreciation. Plus, meron pa siya nagbibigay ng dividendo na nasa 9 to 10 times. So, nakakapagbigay din ito ng another source of income para sa mga investors or income investors ng kumpanya. Okay, next tayo. Syempre, hindi lamang tayo magpo-focus sa advantage ng kumpanya or economic moat. Bibigyan din natin ito kung ano yung risk factor today ng kumpanya. So mag-focus muna tayo dito sa kanilang competitive advantage o yung moat. Today meron kasi silang counter positioning. Okay? Dahil nga sila ay nagdi-distribute lang ng na kanilang mga products, no? Mababa yung kanilang capex. Okay? Another is scale economies. Okay? Because of their presence sa Pure Gold at iba pang mga partners nila, mabilis yung logistics operations ng kumpanya at dahil doon mababa yung cost na nakukuha nila per share. Cost per unit cost, no? Now in terms of high switching cost, meron din sila nito kasi yun nga, mahirap maghanap ng mga premium brand na supplier talaga, no, dito sa Pilipinas. Okay? So I think sila lang ang merong ganitong business model today
dito sa ating nakalista sa ating bansa, and that's a advantage para sa the keepers. Another is yung brand power. Syempre, yung mga kilalang brand na hawak nito ay talagang kahit hindi mo to bigyan ng marketing, kilala mo na yung mga brand na yan. Okay? Another, pagdating naman sa risk, nandito yung mga titignan mo yung mga challenges na kinakaharap din ng kumpanya. Number one is yung brand dependency. Ang ibig sabihin nito, if isang brand ay hindi na mag-renew ng kanilang contract, ayaw na mag-renew ng isang brand, that's a risk para sa kumpanya. For example, ayaw na ng brand ng Alfonso na si Keepers yung mag-distribute ng mga brand nila, di ba? Risk factor yun sa kumpanya kasi malaking pinagkukunan ng revenue doon nanggagaling. Okay, parang ganon. Okay? Another is yung regulatory and tax pressure. You have to understand, pagdating sa mga alak, sigarilyo, mainit sa mata yan sa gobyerno. Okay? So konting galaw lamang ng mga taxes dyan, konting taas, apektado syempre yung margins ng kumpanya. Another is syempre competitive price wars. You have to understand na sobrang brutal ng liquor business. Okay? Maraming kalaban yan, mapalokal, okay, and also mga other international brand, di ba? Marami yan. Nakikipaglabanan yan para sa presence and para sa customer, customer base. And you have to understand na talagang meron kang kilalang brand na hawak na talaga mag-a-anchor ng iyong brand o ng iyong business. Okay? Which is meron sila. Okay? Another is yung micro slowdown. So paano nga ba ito nakaka-apekto? For example, kapag nagkaroon ng crisis ng ating ekonomiya o ating bansa, ang nangyayari, yung mga Pilipino kasi, di ba, syempre nagka-tighten ng belt yan. Ayaw muna gumastos sa mga premium products. For example, ito, premium ay katulad ng mga brand na hawak ni Keepers. Okay? Bibili muna sila ng mga mumurahin na inumin, di ba? So apektado syempre yung kanilang produkto. Apektado syempre ang kanilang business. So risk din yan o risk factor din iyan doon sa kumpanya. Kaya natin nilagay. So here's the thing kasi, itong company ay talagang fortress sa balance sheet today. Sobrang strong. Mayroon lamang siyang 6.5 billion pesos, so which is sobrang laki ng buffer today ng kumpanya. Okay, so kung magkaroon man ng headwind today sa kumpanya or magkaroon ng error, 'di ba? Meron silang buffer na malaki na pang save doon sa kanilang mistakes na magagawa in the future. Okay? Now, ano ba yung take natin, yung portfolio rule and playbook natin dito? So for me kasi, lagi mo tatandaan kapag mag-invest tayo, huwag ka lang bibili. Hindi porket itong company ay isang anchor stock. Ibig sabihin, pwedeng mag-anchor ng iyong portfolio because of cash cow itong company, ito lang bibilin mo. Hindi. You have to understand na i-diversify natin ang ating investment. Okay? Para ma-minimize din also yung risk. For example, ang iyong portfolio or investment mo dito sa Keepers ay nasa 40% na ng iyong kabuuang portfolio, mas maganda na mag-trim down ka dyan kasi yan ay risk na. Okay? What if bumagsak ang presyo niyan, di ba? Bumagsak ang presyo, labis na maapektuhan syempre ang iyong portfolio. So you have to understand that diversification is very important also. Ito yung rule na ginagawa ko kapag meron akong mga cash cow company. For example, itong Keepers. Meron akong the rule income anchor. Ito yan. Ito yung best example natin, itong the Keepers. So ito kasi yung nag-a-act as stabilizer ng aking portfolio, yung mga ganito. Diba? While growth stocks na meron ako, minsan nagpa-fluctuate yan na mabilis, yung Keeper kasi nagpo-provide ng steady cash o steady cash flow to fund other investment na meron ako. Okay? Another is kapag meron kang cash cow company, syempre ang time horizon mo dito 5 or 10 years or more than 10 years kasi nagbibigay siya ng dividendo. Okay? Sa pagbibigay ng dividendo ng kumpanya, it takes years para mapagana yung compounding. Okay? Ito yung habol naman natin. Another is reinvest your dividends. Okay? Reinvest your dividends. Kasi hindi porket nagbigay siya ng dividendo, ay gagastusin ko to, magano ako.
bibili ako ng Keepers product, iinom ko to. Bibili ako ng isang case ng ganito, ng Alfonso. Hindi ganon. Kapag nakakuha ng dividendo, i-reinvest mo ulit. Kasi habang nire-reinvest mo itong compounding based dun sa pinag-aralan natin sa ating PSU Warrior Academy, kung nakapasok na kayo, okay, yung compounding effect over time, malaking epekto ito sa ating wealth creation. Okay? Another is you have to monitor yung mga metrics. Dahil itong company ay nasa distribution business, you have to monitor always the operating cash flow, payout ratio, and also inventory levels, which is tinuturo din natin ito sa ating PSE Warrior Academy. Naandun niya kung paano natin tinitignan ito. Okay? And also you have to ignore daily noises or daily noise. Okay, so now, bago ko tapusin ang review natin dito sa The Keepers Holdings, meron tayong action framework. Ito yung para maging stay disciplined ka. Okay? Number 1 is you have to verify lagi o tignan lagi yung mga latest financial information nitong kumpanya. Okay? Ano na nga ba yung mga latest brand portfolio na meron nito? Okay? So usually makikita mo yan sa PSE Edge, no? Sa mga filings nila. Number 2 is confirm dividend sustainability. Okay? Ano nga ba yung payout ratio ng kumpanya? Magkano yung cash ng kumpanya available today? No? Para magkaroon ka ng idea. Number 3 is yung check mo yung balance sheet lagi. If yung kanilang cash position ba lumalaki o nami-maintain nila or bumababa. Okay? Number 4 is recalculate lagi yung fair value or margin of safety nitong kumpanya with current earnings per share. Okay? Para makita natin kung nagkakaroon ba siya ng value creation. Number 5 is map regulatory risk and excise tax outlook. So tignan mo rin sa mga news kapag yung mga nagpapa-implement ng mga batas na kunyari tataasan na naman yung tax sa mga alcoholic beverage, tignan mo rin yan kasi apektado din dyan yung kumpanya. Number 6 is track lagi yung ROIC versus the cost of capital to ensure value creation. You have to understand the cost of capital. So pinag-aralan din natin yan sa ating academy kung paano ito hinahanap and para maintindihan mo siya. Okay? Number 7 is plan dividend reinvest. So yan, katulad sinabi natin kanina, kapag nakakuha ka ng dividendo, i-reinvest mo lang ulit ito para yung compounding effect, mas mabilis mapalago ang iyong wealth over time. Number 8 is syempre, position size. Kapag tumataas na yung presyo ng kumpanya, lumalaki yung portion mo o allocation mo dyan sa kumpanya. Okay? You have to understand na kapag sobrang laki na ng allocation mo, 40% na naandyan sa company, you have to cut and ipanglagak sa ibang business o ilagay mo na sabay yung buying power. Kasi over time, lumalaki kasi yung risk natin kapag lumalaki din yung position mo doon sa isang portfolio o isang stock na hawak mo. So guys, sa pagre-review natin dito sa The Keepers Holdings, meron ako isang quote na nagawa. Ito yon. Quiet cash beats loud noise. Again, ulitin natin. Quiet cash beats loud noise. Again, this is PSU Warrior. Kung mayroon kayong gusto mga stocks na gustong ipa-review ulit, comment lang kayo sa comment section at gagawa natin yan ng ganitong detailed information. This is PSU Warrior, lagi nagpapaalala, invest wisely, and see you the other side.